Para sa episode na to, nandito pa rin tayo sa Clavera, Cagayan at continuation nito ng ating bus adventure. Pero sa ating next episode, tayo ay sasakay ng isang unique na transportasyon na matatagpuan lamang dito sa probinsya ng Cagayan. At ang transportasyon na to ang natatanging transportasyon papunta sa islang destinasyon ko. Kaya samahan ninyo ako para sa isang adventure at ang pagsakay natin sa isa sa pinakamahirap na transportasyong bangka na tinatawag nilang Lampitaw. Nakaabot ako sa nag-iisang bangka na babiyahe. Low tide ngayon kaya kailangan namin sumakay ng maliit na bangka papunta sa Lampitaw. Marami nang nauna sa aming sumakay sa Lampitaw. Inuna rin nilang isakay ang mga kagamitan tulad ng mga gulay, gamit sa bahay at paninda sa isla. Yan sa akin yun. Okay lang dyan. Ganito ang sitwasyon namin ngayon. Punuan dito sa ibaba at pati na rin sa taas ng bangka. Sana may mahanap akong pwesto. Di man pwede nakatayo ako dito the whole time. Although pwede naman ako umupo dito. Dyan. Ano kumakat dyan? Dyan? Okay. Diyan tayo. Tapos yun ito. Okay. Ay, mas komportable pala dito. Mas komportable. Salamat po. Mamaya, maluluwag na hindi mamaya. Maraming susuwa. Talaga ba? may mauwak na dito mamaya. Okay, komportable tayo dito sa taas. Maluwang pa pala. Around 10:20 nagsimula na yung pag-alis namin sa Clavera punta sa island destination. Saan pag-isipot lang yung biyahe natin. Kasi yung huling punta ko dito, ito talaga yung nag-struggle yung Lampitaw na to. Dahil sa lakas ng alon. But hopefully, it's a good weather. Smooth lang ang magiging passage namin sa open sea later. Kaya importante, magandang pwesto ko ngayon. Ang Lampitaw ang pangunahing sasakyang pandagat na ginagamit ng mga lokal at turista para bumiyahe mula sa mainland Cagayan tulad ng Claveria o Apari. Kadalasan madaling araw ang alis dahil kalmado ang alon, pero late na kami nakaalis dahil nag-aayos pa ng mga gamit. Walang exact schedule ang biyahe dahil depende ito sa lagay ng panahon at clearance mula sa Coast Guard. Ito ang itsura namin sa taas. Nakaupo sa bubong o sahig na patag na bahagi ng Lampitaw. Naalala ko nung una akong sumakay dito. Ganito rin ang setup ko. Sa haba ng biyahe, hahanap ka talaga ng paraan para makahiga kahit papaano. Sa bandang baba naman, siksikan. Pero sa tingin ko, mas okay dito sa taas dahil mahangin at mas komportable. After isang oras at kalahati biyahe natin mula mainland Claveria ay dinadaanan na natin ngayon isa sa mga isla dito sa group of island ng pupuntahan natin, ang isla ng Buga. Hindi ko pa napupuntahan ito dahil hindi ito madalas na pupuntahan
But siguro sometime in the future, isa sa mga babalikan natin dito sa group of islands. For sure, sa mainland Claveria, merong biyahe na lapitaw din going to this island, itong Puga Island. Kumain naman tayo sa may mainland kaya hindi pa tayo naruguto, pero nakakangawit sa puwet dahil dito lang yung pwesto ko the whole time, hindi ako makagalaw. Siguro mamaya bababa ako doon para makapag-stretch lang. Sila kuya na nakatayo sa baba ay parte ng crew. Sa hindi inaasahang pangyayari, napigtas ang tali ng aming bubong dahil sa lakas ng hangin. Sana hindi ito liparin, kung hindi, wala na kaming silong. Meron ako na-discover dito sa Lampitaw. May libreng lunch. Akala ko nung una para lang yun sa mga crew. Pati rin pala para sa pasahero. Ayan, nag-aayos sila kuya sa ibaba para i-distribute ang lunch. Ano kaya ang ulam? Sige. Thank you po. Kaya, so, ito yung libreng pagkain. Oo, libre ba? So, isa siyang pusit at maraming kanin. Ba? Masarap. Solid yung experience ko so far dito sa Lampitaw na to ng Emily Castile. Tapos mababait pa yung mga tao. Alam yata nilang nag-iisa akong turista dito sa loob ng boat nila. Kasi yung mga kasama ko dito mga lokal mga taga dito rin sa pupuntahan ko. I'm gonna cry. Tayo natin mga kasama ko sa likod. Sir! Pero pusit pang pusit. Ay, pwede tayo kumain. Galing. Hindi ka naman pala magbubutan dito. Yes. Sarap. Kalante sila sa surfing. Adobong pusit. Patuloy pa rin ang ating biyahe at lumalakas na ang alon. Umaabot na dito sa taas ang talsik ng tubig. Na-reach na namin yung 4-hour mark. 4 hours na kami nagbo-boat. Natok na at pagod. Pero mukhang malapit na kami kasi nakikita ko na yung padiretso kami sa isang isla. So, ibig sabihin, yun na yung isla na yun. Pawakas. Medyo bumagal na rin kami kaya yung alon ay kumalma na rin. May kasama pala kaming cute na aso dito. In fairness sa aso, at chill lang siya at mukhang sanay na sa biyahe. Tayo muna tayo saglit para mag-stretch. Tingnan nyo naman sila kuya sa ibaba. Nakahiga sa manipis na kahoy. Sanay na sanay at di natatakot malaglag. Bumaba na ang mga katabi ko kaya lumipat muna ako ng pwesto. Less than 1 hour na lang, malapit na rin nating marating ang isla.
Ready na tayo bumaba. Pero kailangan muna nating sumakay sa maliit na balsa na gawa sa styro para makatawid. Dahil hanggang bewang ang tubig kung lalakarin. Tapos ang 5 oras na ilang pitaw, nakarating na rin tayo ulit dito sa isla. Welcome to Kalayaan ay Cagayan Province. Anda. Sinundo na ako ng aking accommodation dito sa Calayan. Magkita tayo ulit hanggang sa susunod na episode dito lang sa Untold Philippines.